is it, the moment you've all been waiting for, Batang Balaga community. We are bringing you some exclusive clips from Jerome Ivardame's concert, which took place this April 9th, 2026 at SM Muntinlupa. In these highlights, we'll hear Jerome share the story of how it all began and acknowledge the bloggers, YouTubers, and content creators who supported him, and of course, we were among those Jerome mentioned. We'll also see greetings from his followers, especially the Jeromantics from all over the world. This is just the beginning for Batang Balaga, so let's get started and listen in on the highlights of Jerome Ivardame's concert. Family of musician ako eh. Family of singers, musician. Nung grade 7, so may teacher ako nun, naghahanap siya ng kakanta sa flag ceremony. Eh, nagpa-audition siya. Doon lang sa room. Hindi naman talaga ako nag-audition eh. Nag-rap lang kami talaga sa likod nun eh. Kami ng mga tropa ko. And narinig niya is medyo may tono na naman daw yung boses ko. Tinry niya ako pakantayin ng Amazing Dreams. Yun lang, wala naman nangyaring kakaiba. After that day, wala nang nangyari. Hindi na ako nakakaulit. Di ba ikaw yung kumanta ng ano? Okay lang sa akin. Kalmado lang ako. Kasi mas gusto ko talagang low-key na lang talaga ako. Dito sa grade 8 naman, doon ko nga nakilala yung lagi sinasabi yung friend ng magiging kasi ko, nagiging tropa ko rin. Siya yung talaga nag-open sa akin sa kaya mo palang humakot ng crowd kahit anong ano ng boses mo. Pero kasi gananta niya lang, ang baba lang talaga eh. Tapos doon ako nag-alahan. Siguro nga, may boses nga ako. Sa school namin kasi every year may parang palaro, tapos may singing competition. Tapos nag-audition ako doon. Kinanta ko Country Roads. Boring daw ng boses ko, wala daw mararating, boring, hindi pang laban, hindi pang contest. Tapos sa Battle of the Bands ako nag-audition. Doon may nagsabi sa akin, may boses ako. Hanapin ko lang. Then nag-start na si Papa nagre-recommend eh. Mga country singer. Doon ko natutunan si Josh Turner. Si Josh Turner. Siya yung pinakauna kong singer talagang ka-arrange ko kahit pa paano. Pero hindi ko pa abot yung ganun kababa. Ang nagsabi sa akin kay Elvis is si Mama. Pero ang sabi lang kasi ni Mama sa akin, ang boses ni Elvis, balad lang, basic, gano'n. Although yes, siya nakapagpa-open sa akin, pero hindi ko pa siya agad pinakinggan eh. Kendall Falling in Love lang kasi yung pinakinig sa akin. Saka Love Me Tender, yun lang. Tinry ko, abot ko naman, kaya ko, komportable. Pero hindi pa rin talaga ganun yung timpla. And yan na, natutunan ko na si Elvis, and na-discover ko na siya ang king of rock and roll. Simula, yun na yung naging journey ko sa boses ko. Umabot yun hanggang 2023 na sole focus ko si Elvis talaga. After nun, a few months passed by, lumipat na ako dito sa Maynila, first year college na ako. And tinry ko umanap ng sideline. Tinry ko sumali sa mga Facebook page para kahit pa paano may bumukman sa akin. O makahanap ako ng mga naghahanap ng singer sa kasal, birthday, or parties. A few days passed by, may dumaan na company, nag-reply sa akin, lumapit sa akin, and yun na yung pinaka first and last gig ko. Kasi after nun, naghanap ulit ako ng gigs, baka makachamba, nakita ko na nga yung audition ng Itbulaga. Mula nun, nag-chat ako kay Direk Oreo. A few days go by, actually a weeks nga bago talaga ako mag-audition na po ako, pupunta na ako dyan. Kaso yung magiging itatapat sa akin, hindi compatible sa vocal range ko o sa style ng music ko. Kaya, hinold ulit ako. April 9, yung naging designated day ng laban ko. My very first salang sa Itbulaga, very first contest na sinalihan. And the very first song I sang is Can't Help Falling in Love. Yun ang iconic song ko. To the point na lagi nang nire-request pag nakikita ako. Actually, unang salang sa TV show, TV contest ko, hindi ko akalain mananalo. So, bigla na lang sumabog ako sa social media, sa TikTok, sa Facebook. After a few months nung first na salang sa Itbulaga, isa sa mga huling sinalang kasi. And yun nga sa second na laban ko yun, ang kalaban ko is si Tony Bennett. Which is a good friend of mine din, kasi napakagaling na rin na singer. Pero yun na nga, nung laban namin na yun,
Parang, hindi naman sa mali mga pinili. Feel ko ito talaga dahilan na nagtatalo sa akin. Big Hunk of Love ni Elvis. Napakahirap nito pag wala ka sa kondisyon. Ako, actually, pag wala ka sa kondisyon, napakahirap ng boses ko dito. Kaya, tinake ko agad yung risk na kaya ko to, kaya ko to. Pinush ko na agad sarili ko. And after ko matalo nga nun, ayun, parang na-realize ko na, ay wala na pala yung prime Elvis ko. Yes, I've stopped being Elvis kasi for 2 years na eh, mostly. Kaya kailangan ko talaga ulit hasain yung boses ko. Ayun, naging motivation, naging inspiration sa akin siya to relearn the things I learned back then. So after a few weeks or days, nagkaroon sila ng comeback. Kasi nangyayari naman yun once in a while sa tayo panahon ng contest na yun. Talaga nagkaka-comeback. Para mabalik yung mga gustong singer ng pinupulit ng tao na nilang ibalik. And yun na, nabalik ako. May special sa comeback na to eh. Magduduit kami nung kalaban ko. Nagduit kami ni Louis Armstrong. Ayun, nagduit kami. Ang kinanta namin is The Way You Look Tonight. Yun yung dinuwit namin. Boses Elvis ako, boses Louis siya. Ako yung nanalo. Which is a good thing. Good thing naman. So, ayun. Makakamove na ako sa finals. Nanalo naman nung qualifications. Pero may 3 laban pa kasi. Qualifications, nanalo ako. Yung finals talaga na coming by section ng close na lang yan is second runner-up ako or third place. The first score is 94. Classic man flow, second runner-up. This Cowboys, the Elvis Presley, Rose Emarto. Pero yung last na laban ko, doon natalo na ako. Baka kasi nabalik pa ako eh. Kasi may placing ako sa 3. Ayun, nung lumabo ako, hindi na ako, yung huling laban ko, doon ako natalo talaga. After ng clones contest, talagang, paldo-paldo yung mga tao sa akin kasi mostly araw-araw po ako nakikita na. Talagang pinush nila ako ng pinush eh. So, yun nga, dahil nga ako nagka-concert, ako rin, hindi ko naman ni-expect yun eh. Kasi hindi naman ako grand finalist. Hindi ako grand finalist, hindi naman ako yung nanalo. So, bakit ako magkaka-concert? So, yun na nga, nagulat lang talaga ako. May concert ako. Nabuo po yung concert kasi demand siya ng mga fans. Gusto rin nila kung sino yung mga gusto kong makasama. Sila rin mostly pumipili. Kaya nabubuo yung mga concert na nakikita nila. Masaya ako kasi although yes, performer siya or naka-performance mode talaga ako, tapos napapasaya yung mga tao, nagiging pa rin siya, experience sa akin. Saya naman, syempre. Kasi doon ko na-discover yung mga talagang oldies. Kasi nag-start naman ako, nung may school pa, nag-start pa naman ako kay Freddy and kay Elson dyan. Kilala ng karamihan yun. And yun ako, nung pandemic, doon ako napunta sa 60s, 50s, and early 70s. Kung sa singer, si Freddie Mercury. Pero, bilang para sa akin talaga, wala akong naging inspirasyon. Yung una kong Pero nung sumali na ako sa close, doon na talaga nagbago lahat. Kasi doon ko na nakita paano ako minamahal ng fans ko, paano nila ina-acknowledge yung boses ko. Doon ko na rin nakita na hindi ko kailangan itago ito para sa sarili ko. Nung high school ako, grade 7 or 8, I think, yung kumanta sa flag ceremony yung soon-to-be friend ko, which is a brother of my friend, ng senior high. Kumanta lang siya sa stage ng simpleng kanta lang ni Daniel Padilla ata yan. Basta yun. Daniel Padilla. So, baba lang, sakto lang. Hindi naman ganun mababa. Pero, kaya-kaya ko. Saktong-sakto lang sa akin. Normal lang. Nagiging medyo lang. Pero, nung narinig ko yung boses niya, sakto lang naman eh. Yung mga tao lang talaga, paano sila nag-react.
Talagang doon ako naganaan, yun lang ginawa niya, pero ang dami na talagang natuwa. Ayun, kaya di na ako naging karoon ng talagang parang burning passion sa music. Parehas lang. Nung high school ako, grade 8. Yan, grade 8 ako nun. And flag ceremony namin, agang-aga. Siyempre, nakarating lang ng mga estudyante. Alis lahat, nakapila kami doon. And umakyat to, may kaduwit ata siya. O solo lang siya. Kumanta sila doon sa stage. O siya sa stage. And lahat ng tao naghiya ako na doon. Although, dahil nga choir ako that time, kumbaga, trained yung tenga ako sa mga ganong style yun. Ano lang naman yung song malumanay lang. Pero, nagulat pa rin ako sa reaction ng mga tao. And doon ako nagkaroon ng inspiration na what if try ko rin kayang mag-start talagang mag-practice kumanta ng sa akin. Hindi galing sa choir kong pinanggalingan. Kumbaga, hanapin ko talaga yung style ng boses ko. And yun na yun, doon na nagsimula talaga yung passion ko for music. Always stay humble lang. Yun lang ang masasabi ko, na natutunan ko talaga. And also, maging disiplinado talaga. Maging disiplinado, stay humble, and last but not least, love your fans and love your colleagues as well. Magtulungan mag-aunan, huwag maghihilaan pababa. Yung first concert ko in December. Yung after concert na actually kasi doon na nagrambulan pero masaya. Although nagkaguluhan. Masaya naman kasi ako pagpa-picture lahat ng mga sabihin natin although hindi VIP, ako pagpa-picture pa rin sila sa akin. And para sa akin, masaya na rin ako doon. And especially nung pumunta si Sir RJ doon sa very first concert ko. Very shocking lang. Although nin-invite din namin, pero hindi talaga namin nakalain na pupunta siya. Ang pinakamalaki pagsubit sa hinarap ko. Artist mo. Yung hinuhusgahan ako ng mga tao na parang ganito gawin niya, dapat stay lang siya sa Elvis, dapat hindi ganito ganyan. Ganito dapat lang boses niya. Pero hindi naman nila alam paano ko ginagamit yung boses to. Although, yes, medyo iba, discrimination na lang din sinasabi. Pero, tinitingnan ko lang yun as motivation to be better pa sa pagkanta ko and to explore more sa music. Gusto ko lang naman iparating sa mga sumusuporta sa akin na hindi lang Elvis yung boses na kaya kong gawin. Gusto ko lang din naman nila malaman na marami pa akong singers na kayang gayahin. Sana maging kilala pa rin ako sa mga susunod na panahon na ginagamit ko hindi na yung boses ni Elvis, kundi sarili ko ng boses at sa mga iba pang technique na ginagawa ko na hindi ginagawa ni Elvis. Fita Face Off! Anong mas perfect sa fita? Gaano kahalaga ang mga fans sa iyong pag-game? Sobrang halaga. Kung wala sila, wala ako. Yun ang laging paalala ko sa kanilang lahat. Meron. Meron akong naaalala. Noong birthday ko yun. Doon talaga kami nag-enjoy lahat kasi yun yung pinaghandaan ng mga fans ko para sa akin. Especially yung girlfriend ko. Isa rin siya sa mga magagaling na nagtago sa akin na meron pala silang pinaghahandaan na yan. Lagi ko lang iniisip na may mas magaling sa akin. Kahit anong galing na sinasabi sa akin ng mga tao sa paligid ko or mga fans ko o supporters ko, yun pa rin lagi umiisip sa utak ko na sooner or later, sa ngayon lang ako lang yung nakikita niya pero magugulat na lang kayo biglang may susunod dyan. Kaya, I always stay myself on the ground to learn more and to practice more. Kasi,
palalakihan ko naman yung ulo ko, hindi na ako magpa-practice nun. Mawawala na ako sa sarili ko. To the point, magiging stagnant na lang yung boses ko. Siguro ako, pwedeng maging computer gamer o mobile player gamer, gano'n. Pwede rin sa hobbies, mga laruan, collector, gano'n. Kaso wala naman akong pera. Wala naman akong masyadong pera eh. Kung nasa stage ako, or pag naka-artist mode ako, everyone know me as Elvis Presley. Pero kung nasa bahay na ako or tapos na yung pagiging artist mode ko, tapos na yung show na yan, makikita mo na sa akin si Jerome. Yun lang. Kalmadong bata, makulit, naglalaro, lagi naglalaro, nag-ML, nagbe-Beyblade, nagta-transformer. Ayun lang, nangangalekta and gumagala minsan with my fans. Change outfit na. The top 10 Jerome Everdome viral performances that shocked the world. The Filipino Elvis Presley best performances when he shocked the world. Guys, I am really excited about this because he is up there as one of my favorite Filipino singers, not only because of his precise perfection to Elvis, but because of how talented he really is, how consistent he really is. Now look, I just want to say that there is other ones that people want me to get to, which is My Way. I'll get to that very soon, don't you worry. But for now, this one was linked over a lot, so let's check this out together, yes? Let's go. Lovely, tender, falling in love, the wonder of you. Bro. All right, folks, strap in, because we're about to take a roller coaster ride through the legendary, the unstoppable, the man who made the king of rock and... Jerome Everdome, Elvis Presley of the Philippines. Wow, this is great, 2025 and we got the Elvis Presley of the Philippines. Shout out, Ma'am Miriam Aquino, shout out. Amazing. I don't know what to expect because this video was highly recommended lately. So yeah, let's check it out. Let's not talk, come on, I'm talking too much. Let me move a little bit aside and let's listen to it. Just make me all I Elvis is. Wow. Hold me close. Oh, the clone of Elvis Presley. Wow, that's so cool. Of which I'm certain. Just over there. Holy bleep. And I found Elvis. I've heard a lot of impersonators. For a young fellow like this, the tone of the voice, for starters, it's just like I'm listening to Elvis. What's called vibrato on his voice is perfect. My Way, yes. Shout out kay Sir Aaron Rodriguez. And now the endless live, What? and so I fade. No way, like he just sounds like a regular guy when he speaks. Like he sounds exactly like Elvis when he sings. Like I knew it was gonna be good, but I didn't think he would sound one of one like that. I had to go, but I'm gonna play it in a second. But kind of speaks like if I close my eyes, I would think that was Elvis. Exactly, like studio Mga recorded. ka-romantic, share nyo yung live natin. Okay lang po. Thank you. Look, I'm gonna be 100% honest. If I had closed my eyes, I would have thought this was Elvis. I would have thought someone just played his songs in the background. When the video started, I couldn't believe it. The video started, I heard Elvis's voice, and I'm like, okay, maybe they're gonna roll the song. There are many thoughts that went through my mind in those split seconds, and then I saw this man singing, holding the mic and singing, and I'm like, is he lip singing? No, he is actually singing it. And I just had to stop because I couldn't believe it all happened so fast. Tell me, dear, are you lonesome
to Look at the voice control, look at the quality. Thank you, Bob He is a Marley. great singer, not only clone, but I can't believe how is this possible. I'm calling the scientists. You should search this case. FBI, CIA, you should search this case. How is this possible? I can't believe that. This is not possible. This is impossible. Okay. Let me go. Us tomorrows can be so upset. Love can fly and leave just certain. Kiss me because I love you so, love you so, love you so. Oh, let the band keep playing. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Sana si Elvis. Tulog na. Ayaw ko pala yun. J-Rock dito. One more. Ten more. One more. Well, ano naman? Ayoko eh. Wala na eh, wala na eh. Alam, may tripod naman Wala ko tayo. ba, Six? Ano? Wala pa daw 6. Wag po, wag po. May 30 minutes pa raw. Inurasan si Sergio Ramos. Ayan ko. Bago natin talaga tapusin ito, magbibigay lang tayo ng special thanks sa ating mga sponsors, mga content creators, mga YouTubers, Baka and mabanggit na rin yun. Okay. sa mga tao na rin na nandito ngayon. Now, para sa ating mga sponsor, firstly, big thank you to you all po. Miss Ophelia Deslate, lagi na kita nakikita. Thank you very much, Miss Ophelia Deslate. Next po si Miss Kate Balesteros. Thank you very much po sa inyo for sponsoring here in our concert. Now next ay nandito ngayon siya. Nanalo dahil Regina Fernandez. Axe. Layer like a legend. Start with a Dio stick and finish strong with Axe. Thank you very much for sponsoring the concert. Now, next is none other than Miss Novi Labrador. Thank you very much po. Thank you. Next naman po is Miss Maria Cristina Corpus. Lagi kitang kakol madalas. Now, what the next one naman is Miss Beng Diaz Mico. Nandito po ba kayo ngayon? Oo, nasa Bahrain pa, no? Ingat po siya palagi. I hope you're doing well right now there. Now, next naman po is Miss Amy Rigon. Thank you very much po sa pag-sponsor. The next naman is Magdalena Manuel. Thank you very much din po. Nandyan ba siya? Nandyan? Nasa US right now. Ito naman is Carmenita Cobanyugas. Pagkabilido. Carmenita Cobanyugas. Carmencita Covarrubias. Nasa likod ko na. Iba spelling dito eh. So, Miss Carmencita Covarrubias, thank you very much for sponsoring this concert now. Now, list of content creators naman tayo. For the first content creator is none other than ang pinakaunang gumawa ng page account para sa akin. Si Mami Susan, aka Jerome Vardome, the Magnetic Icon. Siya yan. Ewan ko po kung nandito kayo ngayon, pero alam kong wala kayo ngayon dito. But I hope you're doing well always. The next naman po is si Moa Ben. Lagi nyo napapanood to. Oo, di ba? Thank you sa inyo.
Now, the next naman is si Replica. Ito, napapanood nyo rin to. Kilala nyo to. And si Scooby-Doo. Yung gumawa ng kanta sa akin. Thank you very much, Sir Scooby-Doo. Now, the next naman is yung YouTubers. Ito. First things first is dami, no? Ay, nung kanta ko yun. Una natin sabihin is si Top Up Channel. Kasi siya ang unang YouTube account na nakita ko na gumawa ng content sa akin. Thank you very much, Top Up. Next is si Vision. I think he's American or something like that. Is he from the US? But Vision, V3 yun. Ewan ko ba, Vision nabasa ko dati dyan. Well again, Vision, V3 yun. Thank you very much po for making a content of me and enjoying my singing in Bulaga and now. And ito, si Sir Alex. Alex yung channel. Kilala ng karamihan to. And mostly everyone talaga. Sir Alex, wala kayo dito. Pero thank you for all the support and love as well. Now next. Hindi ko mabasa. Your boy Mickey. Mickey. Wala siya dito. Oh, yeah. Your boy Mickey. Your boy Mickey. Ganda pa ng spelling ng boy, oh. Boy na boy. Thank you very much for paggawa ng content sa akin and loving me as a singer and as a person as well. Now, the next naman po is si Ovela. Ovela, lala. Thank you very much din po sa paggawa ng content sa akin. Now, next naman is Mr. Samika Wales Herrera. Ang dami nyo. Radio Tio, The Magical World. The Magical World. World o World? World. Oh, The Magical World. Liman Reacts. Pascal. Istoryahan kita, nakikita ka ta. And the replica, nandito rin. JC Reaction, kilala nyo to? Kilala nyo ba to? Well, okay na lang to. Medyo lang. Now, Music Vibes, nakikita ko rin yan. Kanta kwento, kanood ko lang yan last time. Nandito siya. Nandito pa! Dito po! Nasaan si Bates? Kanta kwento. Sa gilid! Nasaan si Bates? Hello po! Thank you for making content of me. 395 viewers tayo. Na. KG Avelino. Taren, nandito ba ngayon? Aww, sayang. Pero I hope you're doing well right now. Thank you po for contents about me and updates na rin. Prince BL World. World na. Ayan, world na. Hindi na world na. Prince BL World. Truly Asia Diary. Ito, napapanood ko rin to. Ito, Smobo. Ayan, nandito rin. Medyo na. Scottish Stelloni. Scottish Stelloni music. Scottish Stelloni music. Pasensya na, hindi ko talaga alam po yung pronunciation. Pero Scottish Stelloni music. Thank you po for making content. Now, music game news. Nandito ako dito. Naisulat ko sa dyan. Sabi ko, kulang pa nga yan. Sige po, ma'am. Ano gusto ko Ba't meron dito? Ha? Sumayak. Lalo na kung nandun ako na kaso hindi kasi ako nauna. Bago lang ako. Mali yung script ko. Sige. Siya rin yun. Si Music Game News. Si Music Vibes. Okay ba? Basta. Okay, ito. Music Games News. Thank you very much din po. Kay next din naman My Cup of Motivation. Power Play TV channel. I don't blend in. I claim my space. I turn the volume. And Pauline Reacts. Dito po ba sila? Yung iba wala dito na nandito. Pero lahat ng nandito. The Singing Show, Plank Vibes, Asia Moro, My Cup of Motivation, JT Wonders. Pati si Glenn, sinulat ko rito eh. Oh! Kasi hindi Yun si JT Wonders, guys. Thank you very much sa pagpunta ng concert ko tonight. Sabi niya, Now, The People's Choice, sabi ko, Batang Bulaga ni Scooby-Doo, Kumare. Kumare, nandito po ba? Kumare, nasa Hong Kong pa rin. Pero okay lang, I hope she's doing well always. Kay Jean Marlene Gray. Siyempre, no? Huwag pa mawala dyan.
Dalawang beses na! Now, ito si Mami Susan, Jerome Bardome, the magnetic icon. The Pulse Show. The Pulse Show. The Pulse Show. Now, the next is The Magical World again. Now, Curly and Reactions. What? Coffee? Is this coffee? Yeah, it's coffee. Coffee and Reactions. Now, the next is Kelvin Emmanuel Reactions. Thank you very much to you all. Now, Mandong Labandero. Oh, naglalaro pa ata. Nandito po ba siya ngayon? Naglalaro pa rin. Now, the next one is Richard's Infinity. Nandito kayo? Wala din. Pero lahat ng mga minimension ko dito, although hindi ko napapasalamatan. Thankful pa rin kasi tayo mga supporters sa kanila kasi nakakanood kayo ng content sa akin and nakikita nyo ano nangyayari sa akin ngayon. Ayan, the next is Yazik Reacts. Oh, RJ TV. Sir RJ. Sayang, wala ka ngayon dito, pero thank you very much din. Isa sa mga supporter ko na rin and isa sa mga naging closest friend ko. And last but not least, Bulaga. Kung tuusin sa kanila talaga ang unang nakita yung talents ko. Now, kaya nga may mga iba dito, Okay, Hindi pa tapos, may list of content creator pa dito, YouTuber. Iba, ewan ko na mention ko na dyan. Pero, wala naman Mr. Sammy Cam nandito. Truly Asian Diary nandito. CB Tech, nandito ba? Wala. Si CB Tech nandito. So, thank you sa inyo. The Polly Show, nandito rin. Nandito. Kanta Kwento, nandito. Waleska Herrera, nandito ba? Wala din. Ay, ayun! Tuklaw na ako. Sorry. Philip Garcia. Wala. Radio Tio, nandito rin po ba? Yun, si Radio Tio. So lahat yun, and marami pang YouTubers, content creators, na alam kong gumagawa sa akin na hindi na-mention dito. Pero sa inyo, thank you very much to you all. Thank you. Lahat ng mga content creator dyan, and supporters dyan. And last but not least, alam mo lang ang mga nangyayari sa akin today. Bakit? Mga teknika ko natututunan bago, mga ganun. Talaga yung nag-aano sa akin, nagmamanage kung ano mga ginagawa ko. And yung mga nakikita, itong venue ngayon, itong suotan ko, mga forma ko, so mga ganun. She's trying her best talaga, itago rin yung tiyan ko. Yeah, that's true. Pero, tingin ko wala akong hindi kung wala siya sa tabi ko. Thank you very much. The next is, pinakakilala yung content creator and isa rin sa mga nag-organize nito is si Mami... Sino? Mami Christina. Huwag niyo makakalimutan yung mga ano natin dyan, yung mga bantay natin dyan. Si Daddy Efren, Ba, 70 years old na, mas bata pa manamit sa akin. Hooray! Diba? Bata ng itsuro. Mas matanda pa ako tignan. Yung aking mga guys. The band. The Wish Band. Una ko silang narinig, ang galing nila sobra. Sobrang galing nila. Baka parang gusto ko na lang dun pumunta lagi. Ang gagaling nila tumugtog. Kay Jason, thank you very much. Thank you. And thank you ko rin ang aking family friends. Yung mga supporters again. Pero family and friends ko, thank you sa mga nagtiwala sa akin na nagkakayahan yung boses ko. Kasi talaga nun talagang ingay lang ako sa kwarto. Ingay lang ako sa bahay nun. Isang maingay na bata lang ako sa bahay nun. Nalumaki lang yung boses. Pero hindi ko kakalain na itong Elvis voice kung pinaghirapan aralin, tas bala ko ng kalimutan. Magiging ano ko rin pala. Magiging reason to fame ko.
Kala ko magiging stuck na ako sa AC/DC, nagme-metal. Hindi ko akalain mag-i-stuck pa rin ako kay Elvis. Again, everyone, thank you so much. Lahat kayo, Jeromantics, sabihin nyo man na hindi kayo part sa group page, sa mga group chat, lahat ng mga sumusuporta sa akin, truly and honestly, you're considered a Jeromantic man. Again, all of you, wala ako dito kung wala kayo. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. That's all for now, but make sure to stay tuned for what's coming next. We will be uploading the songs he performed at the concert right here on Batang Balaga Kami, so keep an eye out for those. A huge thank you to everyone who supported Jerome Ivardame and to all the Jeromantics out there. Don't forget to like and subscribe so you don't miss the next update. See you in the next one.